Hello mga Chesero! Welcome back sa Archie Alonso Motovlog. Alam nyo ba, no, nagtataka din ako bakit ang dami-dami na mga riders natin na ang gusto Pulsar 125. Ano bang meron dito sa Bajaj Pulsar 125? Di ba? So alamin nga natin. Kaya naman, hello mga Chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. Yes po mga Chesero, tama-tama po dahil ito po yung pinaka-OG pagdating po sa canvassing po ng motorcycle, parts, and accessories sa Archie Alonso Motovlog. So halika na mga Chesero, alamin nga natin yung mga specs ng Pulsar 125 in 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga Chesero, simulan na natin sa harap. Unang tingin pa lang mapapansin mo na agad na hindi siya yung typical na 125cc lang ha. May pagka Street Fighter vibes talaga itong Pulsar N125. Alam mo yung motor na bagay pang daily pero hindi ka mapapaya sa itsura? Ganun siya. Parang sinasabi niya na oo, pang commute ako pero pwede rin pang forma. Magaan din siya, nasa around 125 kilos lang, kaya kung lagi kang sumisingi sa traffic, lalo na dito sa city, nako, sobrang dali niyang i-handle. Hindi ka mapapagod kahit medyo long ride ka pa. Tapos, i-check mo itong design niya. Hindi lang basta pogi, may sense din. Yung mga panels niya sa harap at likod, hindi lang design. Tumutulong din niya sa airflow para mas okay ang performance ng makina. So, hindi siya pa-cute lang ha. May silbi talaga mga Juicero. Yung harap naman ang dating medyo aggressive, lalo na dahil sa fork design niya. Parang lagi siyang ready or marangkada kahit nakastop ka pa lang sa traffic light. Sa suspension, naka-telescopic fork siya, so expected mo na smooth siya sa lubak-lubak. Hindi ka basta mabibigla. Tapos sa preno, naka 240mm disc brake na sa harap. So, kampante ka pag kailangan mo biglang huminto. Lalo na sa mga biglaang tawid o jeep na sumisingit. Alam nyo na yan mga Gisero. At yung gulong niya, tubeless, sa naka 80 by 117. So, okay sa grip at less hassle pag naplat ka. Overall, sa harap pa lang, masasabi mo na hindi lang siya ginawa para maging practical. Ginawa siya para maging fun gamitin araw-araw. Okay, quick lang mga Chesero ba. Ito yung makikita mo sa panel niya. Sa gitna, syempre, yung speed mo kung gaano ka kabilis. Sa taas naman, yung letter N, ibig sabihin naka-neutral ka dyan. Yung maliit na engine icon, warning light yan, pag umilaw, may kailangan kang i-check. Sa kanan naman, makikita mo yung oras. Tapos, pag nakakonect ka, lalabas yung Bluetooth status. Ibig sabihin, pwede ka makatanggap ng calls or messages. Sa kaliwa naman, andun yung fuel gauge, kung ilan pa yung gasolina mo. At syempre, nandyan din yung odometer at trip meter para makita mo kung gaano kalayo na ang tinatakbo mo. Simple lang naman, pero lahat ng kailangan mo ay habang nagra-ride na sa panel na. Ngayon, check naman natin yung controls niya. Dito ka lagi nakahawak, so importante to mga Chesero. Sa left side, nandito yung usual. Yung signal light switch, yung horn, yung high and low beam. So madali lang gamitin, no? Walang kaarte-arte. At dito naman sa right side mga Chesero, nandito ang engine kill switch at yung starter button. Sa ibang variant, dito rin makikita yung start-stop system. So tipid sa gasolina, pag nakastop ka sa traffic. Basically, lahat ng controls nandito na. Hindi ka malilito kahit beginner ka. Very user-friendly siya. Pagdating naman sa upuan, mapapansin mo na mahaba at medyo flat yung seat niya. So comfortable siya kahit solo ride or may angkas ka. Hindi ka rin mahihirapan gumalaw lalo na sa traffic. Hindi siya masyadong mataas kaya friendly din sa mga hindi ganong katangkad. Abot mo agad yung paa mo sa lupa, which is malaking plus sa city riding. Ngayon, punta tayo sa tank. Yung fuel tank niya, muscular yung design, may pagka-aggressive, bagay na bagay sa Street Fighter look niya. Hindi lang siya pang forma, maganda rin yung shape niya kasi madaling i-grip gamit tuhod, lalo na pag umaandar ka. So overall, yung combination ng seat at tank, comfortable ka na, pogi pa tignan habang nagra-ride ka. Ngayon, lipat na tayo sa likod mga Chesero. Mapapansin mo agad yung taillight niya. Naka-split design siya, medyo modern at sporty yung dating. Hindi siya yung luma na bilog lang. Mas isdik tignan, lalo na sa gabi.
Tapos yung signal lights niya, nakausli ng konti sa gilid. Maganda yan kasi mas kita ka ng ibang sasakyan. Dagdag safety na din. Yung rear fender, medyo mahaba, so effective siya pangharang sa putik, lalo na pag umuulan. Practical din at hindi lang pang forma. Dito sa baba, makikita yung plate holder. Standard lang pero malinis tignan. At overall, yung likod niya hindi pang over-design. Simple pero bagay sa sporty look ng motor. Sa likod pa lang, di ba, makikita mo na hindi lang siya pampogi, ginawa rin siya para maging practical sa araw-araw. At dito pa rin tayo sa likod mga Chesero, dito mo makikita yung comfort at stability niya. Una, naka-monoshock suspension siya. So ibig sabihin, mas smooth yung ride mo kahit medyo lubak yung daan. Hindi ka basta matatalbog lalo na sa daily use. Sa preno naman, naka-drum brake siya sa likod. Simple lang pero sapat na para sa ganitong klase ng motor, lalo na pang city riding. Tapos yung gulong niya, naka 110 by 80 17 tubeless. Medyo malapad na yan. So mas stable ka, lalo na pag medyo mabilis ka na o liko-liko yung daan. Ngayon, punta tayo sa pinaka-importante, yung makina. Itong Pulsar N125, naka 124.6cc. Single-cylinder engine siya. So, ibig sabihin, tipid sa gasolina pero sapat ang power para sa daily ride. Sa power naman, kaya niya maglabas ng around 12 horsepower at 11 Newton meter ng torque. So, sa city riding, okay na okay ang hatak niya, hindi ka mabibitin sa arangkada, lalo na sa stop and go traffic. Fuel injected na rin siya, so mas efficient at mas smooth ang takbo kumpara sa mga carb type. Air-cooled din ito, so simple lang ang maintenance, hindi mo na kailangan mag-isip pa ng radiator or coolant. At pagdating naman sa transmission, naka 5-speed manual siya. Tapos yung shifting pattern ay 1 down and 4 up. Standard na rin yan sa mga motor kaya madaling masanay kahit beginner ka. Ngayon, usapan tayo sa overall size at practical specs niya. Sa fuel tank, may capacity siya daw 9.5 liters. So, sakto yan sa daily commute. Hindi ka lagi maghanap ng gas station. Actually, ang laki nga ng tangki. Pagdating sa size, hindi siya bulky, sakto lang. Around 1,965mm ang haba, na nasa 740mm ang lapad, at nasa 1,100mm ang taas. Kaya madaling isingit sa traffic at hindi siya hassle i-handle. Yung wheelbase niya nasa 1,290mm na nagbibigay ng magandang balance, stable ka pero hindi nawawala yung pagiging agile niya. Ito maganda, 198mm ang ground clearance. So kahit may humps o medyo lubak na daan, hindi ka basta sasayad. Panatag ka lalo na sa Philippine roads. Naku, ang dami, promise. Sa timbang naman, nasa 125kg lang siya. Kaya magaan talaga imaneho lalo na sa city riding at lalo na sa mga beginners. Pero kahit magaan, kaya niyang magdala hanggang 275kg na gross weight. So pwede kang mag-angkas o magdala ng gamit without problem. Sa madaling salita, compact siya, magaan, pero kayang-kaya pang daily at pang angkas. Actually, maganda talaga siya mga Chesero. So overall, mga Chesero, itong Pulsar N125, ang masasabi ko ay solid siya para sa mga naghahanap ng pang daily na motor na may konting angas. Hindi siya sobrang lakas na parang racing. Pero sakto yung power niya para sa city riding. Hindi ka mabibitin, hindi ka rin mapapagod gamitin. Magaan, madaling i-handle, tipid sa gasolina, tapos may konting tech pa, lalo na dun sa BT variant. So, sulit siya para sa presyo niya. Kung beginner ka, okay na okay to. At kung daily commuter ka, swak na swak naman to. At kung gusto mo ng motor na practical pero pogi, pasok na pasok talaga to. So, eto yung motor na hindi ka bibiguin araw-araw. Simple, reliable, pero may dating. Sa presyo naman mga Chesero, ito nagkakaraga ng 79,888.90 pesos. Sabi, hulas na hulas talaga ako mga Chesero. Sobrang init po talaga ng panahon dito sa labas. Parang sobrang init din ng mga motorsiklo dito sa loob ng Bajaj Cycle Mart Motorcycle Shop. By the way mga Chesero, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng Ridex, display at yung caliper na vlog na yun. Plus yung vlog ko ng Dynatech CVT set na sobrang sold out na siya as per management ng Yellow Star. Thank you so much sa lahat ng mga tumatangkilik na mga vlog namin. And I hope you like it. And please don't forget to share, like, and comment. So mga Chesero, antabayanan nyo pa po yung mga ibang mga piyesa na ilalabas natin sa Yellow Star. At may pag-giveaway na naman sila. Kaya naman, stay tuned lang. Thank you so much. Until next vlog.
Alam niyo mga Chesero, no, nakakatuwa lang kasi every time na magbablog ako, madalas meron akong nakakasamang butterfly. So, syempre, alam mo naman ang mga sabi ng mga matatanda pag butterfly, pag pumunta sa bahay, kaluluwa daw no, ng mga ating mga minamahal. Pero yun nga, no, ang daming beses na nangyari sa akin na every time na magbablog ako, meron akong butterfly na kasama. From Yamaha Nagtahan to Caloocan. Nakakatuwa. At ang dami naghahanap sa akin ng mga tao dito na nakakakilala sa akin na napapanood daw nga nila ako, artist nga daw, and Walo. Nanap nila sa akin si Walo. So, ibig sabihin, hindi sila updated dun sa nangyari kay Walo. No? So, alam nyo, every time na ganyan, every time na may naghahanap sa akin, parang bumabalik eh. Kumbaga parang, actually hindi naman nawawala sa puso ko si Walo. Everyday pinagdadasal ko yan. So, kumbaga, ayun, sinusubukan ko naman na tanggapin kung ano yung nangyari. Pero, medyo mahirap pa din. And up to now, yun nga, pag may nakakakita sa akin dito sa vlogging, sa field, nag-hug sila, and kinukumusta ako at hinahanap nila si Walo. So yun, medyo ang hirap, no? Ang hirap pala pag lagi kang nag-explain na tapos sakit-sakit na nangyari, di ba? Kaya minsan sasabi ko, ay, nagpapahinga lang. Parang gumano na lang din ako. Kasi minsan ang sakit talaga ng explanation eh, na kung anong nangyari. Di ba? So anyway, yun lang naman mga Chesero. And huwag niyo pong kakalimutan na i-share yung mga vlog na ginagawa po natin para sa mga naghahanap ng mga parts ng motorsiklo, mga naghahanap ng mga motorsiklo mismo, diba? At sana makatulong tong channel na to sa lahat ng mga Chesero. Thank you! Yun lang po. Thank you.